Nagdulot ng tuwa sa Russia ang pagbibitiw ni Ministro ng Depensa ng Ukraine na si Mikhail Fedorov. Alam nyo kung ano ang pinakamainam na panukat kung gaano kaseryoso ang nangyayari sa Kyiv, sa antas ng tuwa sa Moscow. At ang saya nila ron na yon ay talagang sobra-sobra. Habang ipinagtatanggol ng mga Ukrainian ang tinanggal na Ministro ng Depensa sa kalsada, todo pista naman ang propagandang Ruso. Malakas ang propaganda ng Russia na may balak raw na pag-aaklas laban kay Zelensky sa Ukraine. Inanunsyo ng Kremlin politologo na si Markov na ang pahayag ni Fedorov ay unang senyales ng pag-aaklas laban sa presidente ng Ukraine. At ang mga Z-channel ay pinagpipiestahan ng bawat video ng mga protesta, sinasabing muli na parang bumabalik na naman ang Maidan sa mga kalsada ng Kyiv. Ang krisis kay Fedorov ay totoo at seryoso. At tatalakayin natin ito. Pero may isa pang nangyayari kasabay nito. Pangalawang kwento ay kung paano sinasamantala ng kalaban ang pagkakabaha-bahagi sa Ukraine, pinalalala ito at sinusubukang gawing malaking krisis sa pamahalaan ng Kyiv, kahit simpleng alitan lang ng mga opisyal na tinatawag nilang pagbagsak ng rehimeng Kyiv. At ang tungkulin ng manonood ay matutong pag-ibahin ang isa sa isa pa. Dahil ang pinakamasama nating magagawa ngayon ay sumayaw sa tugtog ng propaganda ng Russia. Hindi rin dapat balewalain ang panloob na problema. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ito, pero bago magsimula, mag-subscribe muna sa channel. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscriber. Kaya't salamat kung mag-subscribe ka rin. Sumama ka kay Diyos. Mga subtitle ni Diva Toyso, ginawa ang mga subtitle ni Disculpa, Disculpa! Saglit nating talakayin ang totoong nangyari. Pinatalsik ni Zelensky si Mikhail Fedorov, Ministro ng Depensa ng Ukraine, matapos ang 6 na buwan sa pwesto kahit kinilala ng lahat na nabawi ng Ukraine ang inisyatiba sa kanyang termino. Kasama dito ang pagdiskonekta ng Starlink sa mga Ruso, pag-isolate ng Crimea, malalayang pag-atake sa mga refineria ng langis sa Russia, pagtaas ng pagharang sa missile at drone at iba pa. Formal itong isinagawa sa pagbibitiw ng buong gabinete, aalis si punong ministro Sviridenko, kaya otomatikong aalis ang buong pamahalaan at hindi nakasama si Fedorov sa bagong komposisyon. Sa inaharap, si Igor Klimenko, pinuno ng Interior Ministry, ang nakatagdang pumalit, ngunit dahil nakabakasyon ang Verkhovna Rada at hindi pa nabubutuhan ang kanyang pantatalaga, pansamantalang Acting Minister of Defense si Yevgeny Khmara. Sa nakaraang 6 na buwan, siya rin ang pansamantalang pinuno ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine kapalit ni Malyuk. Mukhang ito talaga ang plano. Hintayin kumalma ang mga tao, palipasin ang mga 1 buwan saka magtalaga ng bagong ministro ng depensa. Si Malyuk ay kilala pa rin ng marami hanggang ngayon. Itinalaga ni Zelensky si Klimenko bilang kalihim ng National Security and Defense Council kapalit ni Umerov na yung buwan, kaya may pagkakataon siyang patunayan ang sarili at makuha ang suporta ng mga napoprotestang Ukrainiano. Inaprubahan ng Verkhovna Rada si Sergei Koretsky, dating pinuno ng Naftogaz, bilang bagong punong ministro. Gayunpaman, lumabas pa rin sa kalsada ang mga Ukrainiano at ito ang mahalagang punto na dapat agad tandaan dahil ito ay hayagang binabaluktot na yon ng Russian propaganda at mahalaga dito na huwag tayong mapunta sa pagsuporta sa propaganda na yon. Ang mga protesta ay hindi pag-aaklas laban kay Zelensky, taliwas sa sinasabi ng Moscow. Protesta ito bilang suporta sa isang partikular na ministro at laban sa isang partikular na general. Bagay lang yon. Habang sumisigaw ang mga tao ng Syrskyi alis at may placard na Fedorov, Ministro ng Inobasyon, ibalik si Fedorov. Reaksyon nito ng mamamayan sa desisyong pangkawani at yan mismo ang dapat mangyari sa isang gumaganang demokrasya sa panahon ng digmaan. Kung totoo ang bayan, may karapatan silang ipahayag ito sa publiko. Si Fedorov mismo ang nagsabi nito ng malinaw.
Heto ang kanyang sinabi. Lumabas ang mga tao para sa sarili nila, hindi para kay Fedorov. Ngayon, kung paano ito ay pinapakita ng Kremlin, dito nagsisimula ang aral. Gumagana ang makinarya ng Russia sa tatlong subok na paraan. Talakayin natin ang bawat isa para makilala ninyo ito. Pinakamahalaga, iwasan ang bitag ng propaganda ng Russia. Ang unang paraan ay ang pagpapalit ng kahulugan. Ang protesta para sa mga ministro ay nagiging protesta at maging pag-aaklas laban sa Pangulo. Tinawag ng Kremlin analyst na si Markov ang sinabi ni Fedorov na pag-aaklas laban kay Zelensky. Lumabas ang RIA Novosti at sumigaw tungkol sa paghahanda ng pag-aaklas ng mamamayan laban sa Pangulo, ngunit may mahalagang pagkakaiba rito. Iba ang sitwasyon kapag ang mga mamamayan ay hindi nasisiyahan sa desisyon sa tauhan at tumitindig para suportahan ang isang partikular na ministro, ibig sabihin, para sa ministro. Iba rin ang kalabasin na para nag-alsa ang buong bansa laban kay Zelensky. Sa Moscow naman, sinasabi na bumabagsak na raw ang rehimeng Kiev. Pangalawa, ito ang gustong makita ng Moscow nitong 4 na taon. Kaya nila'y pinapakita na parang ito ang totoo. Pinalalakakin nila ang isyong ito para impluwensyahan ng isip ng mga Ukrainyano ayon sa plano ng Kremlin para magbago ng sigaw at labanan ng pamahalaan imbes na suportahan si Fedorov. Magkaibang bagay ito gaya ng alam ninyo. Ang pangalawang gabay ay ang pagtatangkang buhayin muli ang tanda ng Maidan. Sa mga kalsada, amoy Maidan na naman, paulit-ulit itong inuulat ng mga balitang Ruso na parang orasyon. Bakit kaya? Dahil para sa mga manonood sa Rusya, ang Maidan ay katumbas ng kaguluhan, kudeta, pagbagsak at iba pa. Para ito sa mga tao sa bansa na nakikita ang krisis sa gasolina pero kailangang ilihis ang kanilang pansin. Ang paglalagay ng label na Maidan sa kahit anong protesta sa Ukraine ay nag-uudyok sa mga mamamayan at kanluraning manonood na isipin na hindi matatag ang Ukraine. Pag bumagsak na ito, wala nang saysay tulungan pa at kailangang magtiis pang mga Ruso dahil sinasabing malapit nang bumagsak ang Ukraine. Tingnan ninyo ang nangyayari doon. Hindi ito para sa mga manonood na Ukrainian, kundi para panghinaan ng loob ang kanduran at bigyan ng pag-asa ang mga Ruso na kahit may problema tayo, meron din sa Ukraine. Ikatlong paraan, pagpapalaganap ng impormasyon sa pamamagitan ng kagalang-galang na opisyal o kanduraning pinagmumulan. Pansinin ninyo, hindi nagbibigay ng sariling opinyon ang RIA Novosti tulad ng pagsabing malungkot sa Rada. Hindi, ginagamit nila ang pahayag na ito mula kay Christopher Miller, pinuno ng Kiev Bureau ng Financial Times. Ito ay klasikong paraan, kinukuha ang neutral na pahayag ng kanluraning mamamahayag at inilalagay sa teksto sa ilalim ng pamagat. Tulad ng isinulat nila, walang magiging tagumpay para magmukhang objektibo ang propaganda. Sumulat si Miller tungkol sa atmosfera ng trabaho sa Verkhovna Rada. Sa kabuuan, isinama rin ng RIA Novosti ang pahayag na ito sa naratibo ng mga protesta at di maiiwasang pagbagsak. Kinukuha nila ang totoong pahayag ni Christopher Miller tungkol sa mabigat na atmosfera sa Rada pero binibigyan ito ng ibang kahulugan. Konklusyon ayon sa gabay. Walang katotohanang direktang imbento. Totoong protesta, pahayag at alitan ang kinukuha pero pinagsasama ito ng parang mambabasa na mismo ang maginuha na bumabagsak ang Ukraine. Eksakto ito. Eksaktong ganitong estilo rin ang tinalakay natin sa paksa tungkol sa mga pamumuno ni Grema. Totoo, nasa mga detalye ang katotohanan pero kasinungalingan ang konklusyon. Dito, kailangan nating maging tapat. Kung hindi, tayo rin ay magiging propaganda pero kabaligtaran naman. Totoong may crisis. Pinapapalakas ito ng Moscow ng may kumpiyansa dahil may dahilan silang kumapit. Tukuyin natin ang totoong mahihinang bahagi na sinasamantala ng kalaban. Una, ito ay pagkilala sa pagkakahati sa pinakataas ng sistema ng depensa. Hayagam sinabi ni Fedorov na nagbigay ng ultimatum si punong komandante na si Alexander Sirski kay Pangulong Zelensky. Siya o ang pangkat ni Ministro Fedorov at pinili ni Zelensky ang punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa closed-door na pagpupulong ng alagad ng bayan ayon sa Ukrainian Pravda, inamin ng Pangulo na dapat pareho silang palitan. Kapag ang ministro ng depensa at punong komandante ng bansang nakikidigma ay hayagang parang nasa dalawang magkaibang mundo, tunay itong problema. At hangal na makunwaring, wala yon, para lang magmukhang maayos ang lahat.
Pangalawa, ang mga pagbibitiw bilang protesta. Nagbitiw si Kol Yelizarov bilang pangalawang komander ng Air Force. Aniya, ang pagtanggal kay Fedorov ay lubos na kapahamakan sa kakayahang depensahan ng bansa at magdudulot ng karagdagang pagkamatay dahil sa mga pag-atake ng Russia. Hindi ito Kremlin propaganda, isang kagalang-galang na Ukrainian opisyal militar na umali sa hukbo bilang protesta. Sinusuportahan din ni Commander Dropati si Fedorov na sumisira sa pagkakaisa ng hukbo. Ngayon, may tismis na nagsimula na ang represyon laban sa mga sundalong sumuporta kay Fedorov sa sandatahang lakas ng Ukraine. Sinabi ni Alina Mikhailova, pinuno ng medical ng ULF Batalyong Folky Do Vinci, na tinawagan siya ng pamunuan ng drone force para alamin ang eksaktong lugar ng kanyang serbisyo. Si Dmitry Kosyatinsky ay nananawagan ng protesta para kay Fedorov. Bagamat wala na siya sa sandatahang lakas ng Ukraine, hinanap pa rin siya. Sabi ni Mikhailova, maraming sundalo ang maaring mawala ng posisyon, ranggo o oportunidad sa trabaho at makatanggap ng pagsita o mapatawag sa babalang pag-uusap kapag sumuporta sa mga protesta. Hindi pinalampas ni Robert Madjar Brody, komandante ng drone forces, ang iskandalong ito. Nangako siyang aalamin kung sino ang nagtangkang kumuha ng impormasyon tungkol sa dating sundalo. Narito ang kanyang sinabi. Ayon sa impormasyon, pinalaki ang issue kahit walang sapat na dahilan at hindi dahil sa pressure. Gaya ng uso, pinalabis ng media ang narinig nila. Hindi rin basta nagpapadala sa pressure o nananahimik ang mga sundalo dito kahit may iba't ibang klase. Totoong may pagkakabahabahagi, ang tanong ay kung sino ang nakikinabang dito, hindi kung meron o wala. Dito makikikita ang mahalagang konklusyon. Pansinin ang pagkakaiba ng mga layunin. Ang mga Ukrainianong lumabas sa lansangan ay gustong ituwid ang mga mali, panatilihin ang epektibong ministro, baguhin ang hindi gumagana at manalo sa digmaan. Ito ay kritisismo para sa ikabubuti. At ang Kremlin na pinalalaki ang parehong mga pangyayari ay naisirain. Gusto nilang ipakita na magulo sa Ukraine, ang gobyerno ay bumabagsak at walang silbi ang tulong ng kanluran. Ito ay kritikang nagtutulak sa pagsuko, kaya magkaiba talaga ang mga layunin. Isa at parehong mga eksena ng protesta ay nagsisilbi sa dalawang makasalungat na layunin, at dito mismo nakalatag ang bitag. Dahil kapag taos-puso kang nagagalit sa pagkakatanggal kay Mikhail Fedorov at nagre-repost ka ng video halimbawa mula sa isang rally, tama ka, karapatan mo yon. Pero ang parehong video na ito ay ginagamit ng mga Ruso sa ibang naratibo. Nagagamit ng kalaban ang pagkadismaya ng mamamayan bilang propaganda, hindi dahil mali sila, kundi dahil magaling sumakay ang kalaban sa damdamin ng tao. Ano ang dapat gawin tungkol dito? Diyan lumalabas ang tanong. Una, huwag manahimik. Ang pananahimik ay di solusyon. Legal at mahalaga ang pagpuna sa pamahalaan kahit may digmaan. Dapat nating hingin ang pagiging epektibo mula sa pamahalaan at ipagtanggol si Mikhail Fedorov. Pero kasabay nito, kailangan nating tandaan na ito ay hindi protesta laban, ito ay protesta para sa. Lahat ng naratibo ng pag-aaklas, kabiguan at iba pa, hindi ito revolusyon, hindi ito ang ating mga salita ito ng Kremlin. Ito ang gusto nilang ipasabi sa mga Ukraino sa mismo mga protestang yun din. At isang kapansin-pansing detalye sa huli. Mahilig ang mga balitang Ruso sa usapin ng pagpapalit ng liderato sa Kyiv at matagal na nilang gustong-gusto ito. Kamakailan, lumitaw si Medvedchuk at sinabi na ang pagtanggal sa liderato sa Kyiv ay magtutulak sa Ukraine palapit sa Russia. Para sa Kremlin, ang pagbibitiw ni Fedorov ay patunay ng pangarap nilang 5 taon ng hawak mula simula ng digmaan. Sa tuwing tinatawag nating rebellion, ang panloob na pagtatalo, gamit ang kanilang wika, binibigyan natin sila ng tagumpay na hindi nila nakuha sa labanan. Konklusyon, oo, may tiyak na krisis sa Ukraine. Totoo ito, masakit, may mga pagbibitiw, may mga protesta. Oo, may mga tanong tungkol sa pamahalaan, pagkakatanggal kay Fedorov, bagong gabinete ng mga ministro at papel ni Syrskyi sa kwentong ito. Karapatan at tungkulin nating magtanong. Kapag ginagawa natin ito para sa tagumpay, tayo ay malakas. Pero sa sandaling, simulan nating ulitin ang pahayag na walang tagumpay dahil may krisis. Doon sa kwentong ito, nagsisimula na tayong maglaro sa kampo ng iba. Talo ang Kremlin sa larangan ng digmaan, nasusunog ang mga oil refinery. Lumulubog ang Russian fleet, nakahiwalay ang Crimea,
At ang tanging pag-asa ng Kremlin ay kumbinsihin ng mga Ukrainian ang kanilang sarili na talo na sila. Pero sabi nga nila, maling tao ang pinili nilang kalabanin. Kaya dito ko muna tatapusin. Isulat nyo ang inyong mga opinyon at konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.